Nako idol, yung aircon mo kulang sa lamig. Nako, baka dagdag preyo na yan. Nako, yun po ang karaniwan nating naririnig. Kulang na yung preyo ng ating sasakyan, kaya ng ating aircon, kaya mainit na. So kulang na ang lamig. Eto mga idol hindi kaagad nagdadagdag ng preyon, kasi kapag kayong preyon yan nababawasan, may iba pa ibig sabihin yun. Ibig sabihin nyo may leak, yun po kailangan pong gawin, no? Pero kapag ka po yan kulang lang sa lamig, baka naman kulang lang din sa maintenance, no? O kulang sa mga konting DIYs na kailangan yung gawin para bumalik sa alindog yung inyong aircon, para lumamig uli, no? Eto mga idol, magbibigay ako ng tips. Pag-usapan natin kung ano yung mga pwede nyong gawin para lumamig uli yung aircon ninyo kung sakaling kulang sa lamig, no? Tara, pag-usapan natin yan. Ito mga idol, no, unang-unang tips ay yung ating condenser na tinatawag. So yung condenser mga idol, yun yung parang radiator, o actually yun yung nasa harap ng radiator ng sasakyan. So yun po yung parang heat transfer ng ating aircon, no. Kung yung kabilang side, yung sa loob ng cabin lumalamig, yung condenser yun yung umiinit naman. So kailangan yun napapalamig. Ito po yung ating condenser, no. Radiator yung likod, yung nasa harap condenser. Yung nakikita nyo parang fins dito, no? Yung parang bakal na parang radiator. Hindi po radiator agad yon. Yung condenser po muna, no? Ngayon mga idol, ang problema pagka yan barado o yung madumi, no? Yung kahit anong higop ng ating radiator fan o yung nung auxiliary fan, no, nangyayari hindi niya napapalamig ng maayos. Kaya ang ginagawa natin diyan, nililinis natin ng pressure washer, no? Ganunin mo lang, malaki ang i-improve nun. Katulad nitong pinapakita natin sa video, malaki ang i-improve nun. Basta siya matanggal yung mga bara-bara. Makita mo yan mga idol, habang binubuga mo nagtutuluan yung mga madudumi, no, kulay itim, kasi sobrang barado or sobrang dumi ng ating condenser. Yan po, kailangan niya pag pumasok yung hangin dyan, mapapalamig niya yung condenser, yung radiator at the same time, no. Kaya habang lumalamig yon, okay. Kaya kung minsan kapag tumatakbo yung sasakyan, mas malamig kasi nga bukod sa mas mabilis yung ikot sa may compressor, nahahanginan to. Kaya siya lumalamig ng mas maayos. At yun po yung ginagawa natin, kaya natin nililinis yan. Ganyan ang gagawin nyo, ipa-pressure washer nyo lang. Malaki pong epekto niyan mga idol. Siguraduhin nyo padiretso yung buga. Huwag yung patagilid. Kasi pagka patagilid ang bira, may tendency mayubi yung mga pins. Tapos, tingnan nyo lang kung yung pressure masyado malakas, medyo lalayo nyo lang itong pambuga nyo. Yan o, kung makikita nyo yan, lalo na kung ngayon lang nabugaan, yung tulo niya maitim. Mga idol yun, no, kung wala kayong pressure washer, magpiso car wash, okay din naman. O kaya kung magpapa-car wash kayo, no, sabay nyo na, pabugayan nyo lang yung harap, malamig epekto nun, malamig. Eto pa mga idol, isa sa mga most common na sanhi kung bakit hindi lumalamig o kulang sa lamig yung aircon. Eto, no, so simple lang yan, tatanggalin mo lang ng ganyan, pwede mo hugutin yan, karaniwan sa mga sakyan ay itong ating cabin filter, no. So may pipindutin ka lang dito sa mga gilid-gilid, no? And then mabubuksan mo na, ma-access mo na siya. Yan oh. Ngayon titignan mo yan kung madumi. Ngayon kung madumi na, kailangan palitan mo na yan. Tignan nyo. Di ba? Yan ganyan siya kadumi Pwedeng linisin mo lang, pagpagin mo. Pero ang the best dito, palitan. Ngayon kung nagmamadali ka at gusto mong mga idol, no? Ngayon kung nagmamadali ka, wala kang pamalit, no? The best kasi talaga palit. Pero eto may span trick, ginagawa ko to madalas, pero hindi siya ganun ka-advisable, pero pwede nyo gawin, no? Testingin nyo na lang. Ang ginagawa ko dito mga idol, nilalaban ko. Kunyari gabi, no? Bukas nyo pa naman gagamitin sa sakyan, ganyan. Pwede mo siya ibabad. Magkano ka lang ng konting tubig, tsaka matapang na sabon. Let's say yung mga kunyari powder na sabon, detergent powder, no? Kanawin mo doon, matapang, tapos ilublog mo lang.
Wala nang kusot-kusot, walang brush-brush, ilub-lub mo lang. And then kapag babanlawan mo lang, ganun-ganun mo lang siya. Kunyari, mga 1 oras mo ibabad, 2 oras. Tapos kapag ihanguin mo na, then banlawan mo, then patuyuin mo, no? Pag napatuyo mo to mga idol, babalik sa magandang performance yun. Umubra kahit 1 beses kung wala pa kayong pamalit, wala pa kayong mabilhan, no? Pwede nyo naman laban. Pero wag nyo lang kukusitin, wag nyo lang babrushin. Lublub nyo lang sa detergent powder na may tubig. Kanawin nyo doon. Okay na yun, kahit 2 oras, 1 oras. Tapos pagka banlaw, okay na yun. Okay, so at isa pang kailangan yung i-check, itong ating radiator fan, no? Kung minsan dalawa yan, may auxiliary fan dito sa kabila. Pero so same concept lang naman. So kung dalawa nga siya, no, dapat i-check niyo itong radiator fan. Tingnan niyo kung may mga tama, no? Kung minsan yung mga LC niya balik-baliko na, yun, hindi na efficient magpalamig yun, no, ng ating condenser, pati ng radiator syempre. Yan, no. I-check niyo, ikot-ikotin niyo lang, dapat naka-off ang makina, ha. Ikot-ikotin nyo lang ng ganyan, check nyo, baka baliko na yung kanyang LC, minsan nakabent na ng gano'n, o kaya, kumbaga, dapat diretso siyang ganyan, nakaganon na, nakapasahod na gano'n, wala na yun, kailangan palitan nyo yung inyong radiator fan, no, or yung condenser fan, kung may condenser fan man siya, no. Ngayon, kailangan i-check nyo rin yung performance niya, pagka sobrang dumi, no, isa pa yun. So kapag nag-engage po yung ating aircon, kung dalawa man yan, may auxiliary fan, kailangan po yan ay umiikot na ganyan, no? So sa video natin mukhang lang siya mabagal, pero sa actual po yan, mabilis po yan. And papakiramdaman ninyo kung gaano kalakas yung buga niya. Dapat malakas. Ramdam mo, hindi yung puro ingay. Minsan, anong nangyayari dyan mga idol, puro ingay na lang, no? Ugong siya, lakas, woo, pero mas maingay siya, ibig sabihin, may mas tendency na sablay na yung cooling niya. Kasi yung mga dahon niya nga, dahon kung tawagin yung mga LC, pagka nakaganyan na yan, disformado, mas maingay, mas maugong siya, kasi nga yung hangin niya o yung LC niya nagkokontrahan na, ganun yun. So dapat tahimik ang performance pero malakas yung buga niya. Idol, tanong, tuwing kailan pinapalitan? Every 10,000 to 15,000 km. Bakit kailangan palitan? Kasi syempre nare-restrict niya yung flow ng hangin. Anong nangyayari dyan? Kunyari, na-restrict yung flow, so ibig sabihin, lumalamig yung system, lumalamig yung evaporator nyo. Kaso, hindi nyo naman na itutulak sa cabin, dahil nga, kulang yung hangin. Anong nangyayari sa kanya, nag-automatic yun. No? So, ibig sabihin, malamig sa loob, mainit sa labas. Bakit siya nag-automatic? Kasi nga, malamig na. Nararamdaman niya, malamig na. Ngayon, hindi naman na ipapasok sa loob. Wala sense. Minsan, nag-yelo pa. Ganun nangyayari dyan. Kaya dapat, 10,000 to 15,000 palit mga idol. At ito pa mga idol, another tip, kung sakaling ang inyong aircon ay yung settings niya, yung kanyang temperature selector o yung thermostat kung tawagin ng iba, ay may red and blue katulad nito, pakita ko sa inyo. Yan, kunyari ganyan, may red, may blue. Ang magandang settings niya mga idol, kung mechanical, ibig sabihin mechanical, wala siyang display, walang digital display. Maganda po ito ay isagad nyo lang na ganyan, para po hindi maghalo yung hangin o bumukas yung blender na tinatawag. Isagad nyo lang po, ayan nyo lang po nakasagad na ganyan. Kung malamig na, lalamigan na kayo, tsaka nyo lang po babawasan. Pero initially, lagi po sagad, kasi wag po natin pahirapan yung ating sasakyan. Meron po akong separate video dyan mga idol. Meron po tayong separate video na pinadiwanag ko kung paano po yan nag-ooperate, Huwag niyo pong pahirapan yung makina niyo. Maganda po yan, sagad lang, Ngayon, mga idol, ang tanong, paano mo mababalidate, Sige idol, biglain mo ng ganyan yan. Biglain mo. Pagka binigla mo ng ganyan yan, mapapansin mo pag ganun mo ang init, Kasi bumukas yung blender, ibig sabihin, kahit hindi ganun ka bigla, kahit hindi sa pula, biglain mo lang mga ganyan, Balik mo yung ganyan. Mapapansin nyo kagad, biglang init, That means kasi mga idol, yung hot air na galing sa heater niya, heater core, ay inihahalo niya sa malamig. Kaya yan, ang advice ko mga idol ay itodo nyo lang. Ngayon mga idol, kung sakali yan ay para sa mga mechanical ibig sabihin wala siyang digital panel. Kung makikita nyo may digital panel, tas pwede nyo pihitin dito, okay lang po isagad ninyo. Pero okay lang din po na
Kung talaga mainit, isagad nyo, walang problema po dun. Pero kapag ka po yan may digital panel nga, no, kahit na iset nyo siya sa 20, no, 20 degrees, ganyan, walang problema yon. Bakit mga idol? Kasi mga idol, kunyari sa digital panel, ano, makikita nyo doon na habang pinipihit nyo papunta sa blue, ang temp niya pumupunta karaniwan, nagbibilang siya, no, from let's say pababa siya, no, magiging mangyayari sa kanya kunyari 24, pinupunta mo sa blue 20, papunta sa 20, 19, 18, ganyan yan, di ba, pababa. Ngayon okay lang yun. Sa mga digital kasi meron niyang controller, no, may motor yung kanyang blender na ang ginagawa niya, bubuksan niya lang yun pag na-reach niya na yung 20. Pero initially, kunyari 20 degrees ang nakaset, no? Pero initially, naka-full close din yun. Yun ang magaling sa digital, naka-fully closed yun. Ngayon, kapag kayo na lumamig na, yung module ng mismong aircon ninyo ang magbubukas nun. Ganun po yun, no? Kaya okay lang iset mo kahit anong temperature. Pag digital, no? Pag may red, may blue, per digital, iset mo lang sa temperature na gusto mo. Pero kung mechanical na katulad nito, sagad mo lang. Yan, oh. Malalaman mo ng mechanical kasi pagka mechanical yan, walang display. Tapos yan, oh, pwede mo isagad. Yan, kable-kable yan sa loob. Kumbaga, may kable sa loob. At isa pang trick mga idol, ano, kunyari naman bilad sa arawan, no? Yung sasakyan ninyo, nagbukas ka ng aircon, hindi po kagad lalamig yan, syempre. Pero may trick para doon. Ang maganda po dyan mga idol, buksan mo yung likod na bintana ng inyong sasakyan. Kunyari, 4-door siya, no? Buksan nyo po yung likod. And then, ito po, ay, yan, no? Ito, itong air recirculate, iset nyo po, no? Ang tamang settings po nito ay dapat nandito, sa recirculate. Ito po, ang tawag dito is fresh air in, no? Ito, recirculate. Pagka po, tumatakbo kayo, siguraduhin nyo po naka-recirculate para hindi mahirapan yung compressor at malamig po. Kasi kapag po yan, nag-fresh air ka, ang pasok po ng hangin yan, no? Kukuha yan dito, yung mga vent dyan, mapapansin nyo, may mga vent dyan, di ba? Yung sasakyan ninyo, doon sa labas ha, hindi ito, iba to. Yung sa labas, may vent doon, no? Doon sa vent na yon, no? Papasok yung hangin. Pag pumasok, laging fresh air ang pumapasok, mainit lagi, no? Kumbaga hindi siya ganun kalamig kasi nga galing sa labas. Unlike na naka-recirculate siya, yung malamig, pinapalamig niya palalo. Pero ito nga yung sinasabi ko, kapag kaunang sakay po, no, kasasakay nyo lang, mainit, maganda po, mag-fresh air po muna kayo, papasok na sasakyan, no? Ililipat nyo po ito dito, pagka mainit, pagka unang sakay, no, ilipat nyo po yan dito, para kumuha siya ng hangin galing sa labas. Yan, no, nakikita nyo, nakadrawing sa may kanyang drawing, oh. Hangin galing sa labas, papasok, para itulak niya yung mainit na hangin, no, palabas. Then habang pinapalitan niya ng malamig from dito sa harap natin, ano, kunyari yan, yung dashboard mo, from harap itutulak niya yung mainit na hangin palabas. Kaya ang pinapabuksan ko ay yung bintana sa likod para po maitulak doon, no. Ngayon, paano ba nangyayari diyan mga idol? Pakita ko lang ha kung ano mangyayari diyan kapag ka naka fresh air in ka, no. Ito nga mga idol, ano, ayan tignan nyo ito yung recirculate nito Fortuner. So pipindutin ko, fresh air coming in, no, naka-on kunyari yung aircon ng ganyan, tapos mag-fan ako ng ganyan. Yan yung sinasabi ko, pagka mainit, ano, buksan nyo muna ng ganyan. Ngayon, eto, try nating buksan yung likod ng konti, ha, para lang ma-demo ko sa inyo. Op, eto, yan. Ngayon, ang mangyayari dyan, no, dito sa harap, yan, no, yung butas dyan, papasok yung hangin dyan, itutulak niya yung mainit na hangin palabas, no. So karaniwan may mga vent yan dito. Pero ito nga sinasabi ko sa inyo, pag binuksan nyo to, tingnan nyo, ang lakas ng hangin yan, parang exhaust yan, no. Oh, yan, oh. Yan, oh, di ba? Oh, di ba? Ako nga, ramdam ko dito, mararamdaman mo yan, oh, lakas ng hangin. So ibig sabihin mga idol, no? Oh. So ibig sabihin mga idol, ang nangyayari, pumapasok nga yung hangin sa harap, tutulak niya yung mainit na hangin, papalabas niya yan. Ito sa akin nandito, nararamdaman ko, lakas nga yun. Oh. Di ba? Yan, layo na niya, no? Ganun yun mga idol. Kaya malaking tulong siya pag pumasok dyan, tutulak yung mainit na hangin. Then naka-aircon ka nga, no? So habang tinutulak niya mainit,
dumadaan yung hangin sa labas, dumadaan yun doon sa may sa may evaporator, so lalamig, pinapalitan yung mainit na hangin. Yun yung trick nun. Kaya mabilis siya magpalamig. And then, siguro mga ilang minuto lang, pagka na-i-flush na yung mga mainit na hangin, pwede mo na ibalik sa recirculate mode. Yan, ang gagawin naman yan nga sa drawing, nakita nyo, sa drawing niya, ikot yung hangin. Ang mangyayari, yung hangin sa cabin ay paulit-ulit niya nang papadaanin sa evaporator, no? Pagka dumaan na doon, yun, lalamig na ng lalamig. Ganun yung cycle nun. So sa intro, ganun ang gagawin ninyo para lumabas lang yung mainit. Ngayon mga idol, sakali naman wala siyang red, puro blue lang. So that means yung inyong aircon po ay walang heater core. So wala siyang blender, talagang nagwo-work 'yon same as thermostat. Ganun nga. Pero actually hindi 'yun thermostat kasi yung thermostat is mechanical 'yun. Pero parang ganun yung work niya, no? So ang mangyayari, ina-adjust nyo yung mismong temperature digitally. Ganun yun, no? So, ngayon, mga idol, ganito, no? Ito yun, no? Okay. Yan, mga idol. Ito yung puro blue lang, no? So, walang heater core to. Unlike na may pula dito, may blue dito. Ito po, talagang kung ano yung sinet nyong temperature, yan. So, mas mababa, mas hindi malamig. Pagka ginitna nyo, saktong lamig. Pag tinodo nyo, malamig. Parang ganyan, no? So, dito mga idol, iset nyo lang. Kung anong gusto nyo settings, walang problema. Huwag nyo itodo kasi kapag todo naman, hirap na hirap naman yung makina. Dito naman, ang seset nyo lang, mga ganyan. Yan. Nasa sa inyo, no? Pero, ito po ang trick, kung talaga mainit, syempre, pwede mo naman yan talaga i-ganyan. Kaya ngayon nakadesign na ganyan, pero pwede mo ilakasan hanggang sa gusto mo. Pero mga idol, kapag ka talagang pagod na yung compressor, ang nangyayari sa kanya, syempre, tuloy-tuloy yung compressor, naka-engage, di ba? Ang trick dyan, mga idol, kung sakaring hindi masyado lumalamig, ang gawin nyo, ang trick dyan, ginagawa ko, minsan, bawasan nyo minsan. Yan. Kahit mainit, bawasan nyo ng konti, mga ganyan. Ganyan nyo muna. Hayaan nyo mag-cycle yung, yung compressor, no? Then, saka nyo ibalik ng konti, dahan-dahan, no? Ako kasi, ang ginagawa ko dito, nasa banda ako ganyan magsimula, no? Kapag ayaw na lumamig, binabalik ko. Yan. Tapos tsaka ko papalamigin uli. Ngayon mga idol, no? Yung tricks na yun mga idol, talagang madalas, hindi ko alam kung ano explanation, pero madalas gumagana yung trick na yun. Ang nangyayari, yung iba kasi, syempre, yun nga, sobrang init ilalagay mo halos 90% 95%. Yung iba nga, talaga sagad no? Pwede naman yun, pero yun nga, pagka yung compressor nyo ay pagod na lagi naka-engage tuloy-tuloy, ang trick na ginagawa ko to, ibalik nyo lang kahit na mga 70% to 60% para magpahinga lang yung compressor, bumitaw lang yung mag-automatic lang ba, yan, pagka nag-automatic yun, pagka nag-engage uli, yun, ang lamig nun, yun yung trick talaga. Effective na effective yun, minsan lalaroin nyo lang. Yan. So, ang trick nga mga idol repeat lang natin para maintindihan mabuti. Kunyari, ganyan nga, no? Nakaganyan siya, steady. Ang gawin nyo, ibaba nyo lang, mga ganyan. Yan, hayaan nyo munang ganyan, mga siguro mga ilang minuto. Hanggang sa maramdaman nyo na lumalamig na uli yung aircon. Basta, stay nyo dyan, no? Kung gusto nyo palamigin uli, di magdagdag kayo pa isa-isa. Pero, kasi kapag matagal yan nakaganyan, yun, pagod na pagod yung compressor, walang disengage, hindi siya nag-automatic, talagang tuloy-tuloy, pagod na pagod. Pero kapag kayan, talagang may epekto yung ganung tricks lagay nyo lang ng konting ganyan. Basta pababain nyo lang. Tapos mararamdaman ninyo yung compressor nyo nag-automatic. Yun, hayaan nyo lang. Kaka on-off cycle nun, mas malamig yung ganun mga idol. Ngayon mga idol, no, pagka tinanong nyo kung paano pumapasok yung hangin, no, galing sa labas papasok sa inyong sasakyan, dito po dumadaan yun. Kaya po yan may butas dyan. Yan, yung butas po na yan, ay patungo doon sa kanyang door ng may bumubukas po doon sa loob. Pag bumukas po yon, papapasokin niya yung hangin papasok dito, and then ang mangyayari, yung mainit na hangin po ay itutulak niya. Kaya ang advice ko, buksan niyo po yung sa likod. Though meron po yung bintana doon sa compartment, pero mas mabilis po yung pagka binuksan niyo to. Pag binuksan nyo yan, lalabas doon yung init, no? Mga siguro mga ilang minuto habang tumatakbo kayo, mga 2 minutes ganyan. Medyo mas malamig yon. Then tsaka nyo po ibalik sa recirculate mode. Yun po, no? Yun. Actually, yung tricks na yun, gumagana rin yun. Pag kami naninigarilyo, may nagwe-vape.
I-fresh in mo lang, fresh, no? Hindi papasok dito. Tuturukan yung usok pa ganun. Simple ng concept yun. At iyon na nga mga idol, ano, sana may mga napulot kayong mga tricks. So, tips sa paggamit ng ating aircon at kung paano ito mapapalamig ng operation lang, no? Or konting DIY lang. No? Hindi nyo na kailangan agad palagyan ng preyon kasi katulad nga ng sinabi ko, no? Kapag yan, mga idol, kulang sa preyon. O yun nga, sinasabi nila, kulang sa preyon, kakargaan. Actually, hindi yun ganun. Kapag ka po yan nagkulang sa preyon, ang pinakamalamang niya, may leak. No? Kapag kaya may leak, kailangan ma-repair. No? Nga kasi kapag kaya, kunyari, pinadagdagan nyo ng preyon, minsan baka po maloko lang kayo. Yung preyon ninyo, pagka sinukat yan, marami naman talaga. Minsan, kakargaan nga nila kasi yun ang gusto mo magkano rin? 1,000. Yun ang gusto mo, hindi pagbibigyan ka. Pero after a while, hilaw na naman yung aircon mo. Bakit? Kasi nga may leak. Yun. Huwag po kayo magpadagdag lang. Pa-check nyo kung may leak talaga, repair. Ngayon kapag ka po yan kasi in-overcharge, marami pong, yung overcharge, ibig sabihin, may preyon na, tinagdagan pa. Tinagdagan lang kasi yun ang gusto mo, dagdag. O sige, dagdag. Minsan merong ganun no? Technician, baka ma-encounter kayo na dinagdagan nga. Baka ma-overcharge. Pagka na-overcharge siya, yan daming sisiraing component nun. Mas delikado po yun. Yan mga idol. So, yung mga tips po natin, gawin nyo lang. Baka sakaling gumana sa inyo. Yun nga, dahil sobrang init. Yun po mga idol, ingat po sa biyahe. At keep safe po, lalo na ngayon tag-init. Indoors lang tayo mga idol. Maraming salamat po. Ito mga idol kung papansinin nyo, may mga nagpapakarga ng preyon, di ba? Pagkatapos kargahan, ginagawa rin nila yung trick na sinasabi ko. Kung papansinin nyo, yung babasain yung condenser, talagang binabasa ako minsan yun. Pero kung papansinin nyo, minsan kumukuha ng pressure washer yun. Yeah, binubugahan niya yan. Kasi actually, yung nadagdag sa inyong preyon, napakakunti lang. Kung meron man yun, napakakunting lang. Pero, ang talaga naging trick doon, pine-pressure washer din nila yan. Pagka nagpagawa kayo ng aircon, pine-pressure washer nila yung harap. Yan. Lalo na pagka medyo kulang sa lamig. No? Pressure washer lang. Yan, gumagana kasi yun talaga mga idol.